Hello fellow artisans! Welcome back to my channel! Meron nga po na request. Shoutout nga pala kay Patricia Ann. Ito na yung request mo, girl. Enjoy! At sana itag mo ako sa iyong video or photos kapag natapos mo na. Sobrang ganda nga nitong petite roses na ating ginawa. Ito yung mga materials na kakailanganin natin. Yarns, hooks, any size na hook na bagay sa iyong yarns, scissors, fabric glue. Ito yung ginagamit ko, E7000. All-purpose pliers, wires. Meron din isa yung floral wire, tsaka darning needle. Ganito lang kaliit yung ating wire. Start tayo sa paggawa ng kanyang flower. Make a slip knot. Nag-chain lang ako dito ng 26. Yung 26 ang ating base. So, kapag mas mapayat yung gagamitin mo na yan, mas maliit din yung outcome. Itong ginamit ko ay 4-ply milk cotton. So, ayan na. Nag-skip lang tayo ng 3 at dun sa 4th chain, gawa tayo ng 2 double crochet. Bale, sa ating first chain, magkakaroon tayo ng 2 double crochets, tsaka yung chain 2. Then, single crochet on the next chain. Skip 1 chain. Then, make 3 double crochets on the next chain. Single crochet. Skip 1 chain. Then, 3 double crochets on the next chain. As you can see, this is a repetition of chain 3, single crochet, skip 1 stitch, tapos ulitin mo lang yon hanggang matapos mo itong round 1. Pwede mo pong i-pause kapag sobrang bilis para po masundan mo siya ng maayos. So, tapos na yung ating first row. Second row, chain 2. Then, double crochet on the next stitch. I'd rather say 2 double crochets on the next stitch, then double crochet on the next stitch, then 2 double crochets on the next stitch. Chain 2. Slip stitch on the next stitch. Chain 2. Then 2 double crochets on the next stitch. Double crochet on the next stitch. 2 double crochets on the next stitch.
chain 2, slip stitch. This is also a repetition of chain 2, 2 double crochets on the next stitch, double crochet on the next stitch, 2 double crochets on the next stitch, chain 2, then slip stitch. So you're going to repeat this process until the end of this row. Actually, this is the last row of our flower. Then you should end up of 2 double crochets. Chain 1, then cut your yarn. You can also weave the ends of the flower so it will not stick out later on. It will look it looks better if you will weave the ends. Ganyan lang ako mag-weave, guys. Binabalik-balik ko lang yung needle para hindi siya matastas. Mas malinis din siya tignan kapag na-weave yung ends at mas madali ang pag-assemble ng flower later on. So, assemble muna natin yung flower. Ang ginagawa ko, yung mas makinis na part or yung right side, yun yung pinakataas ko. Tapos yung wrong side, yung mas kulubot ang side, yun yung pinakababa ng flower. Iniipit ko muna yung wire para makapit siya. Tapos, lagay lang ako ng glue habang iniikot ko yung flower. Sobrang dali lang at recommend ko yung ganitong fabric glue kaysa sa glue gun kasi minsan napapasok ka dun sa glue gun. Ayan lang, tinatsaga ko lang siyang idikit bawat side para talagang malinis ang pagkakagawa. Kasi kapag tinahi mo lang yan, minsan tabingi. Konti-konti lang din naman ang nagagamit ko dito sa glue na ito at sobrang tipid niya. Tapos, mabilis lang siya kumapit. At kita nyo naman dyan, konting pisil-pisil lang, tapos didikit na siya. At ayan na nga yung ating flower. Ang susunod naman natin na gagawin ay yung kanyang sepal. At pagkatapos ko nga gamitin yung glue, kailangan kong takpan agad kasi titigas yung kanyang, ang tawag dun, yung kanyang opening. Tawag dun. Basta titigas yun. So, ganyan lang. Sobrang dali lang nung pag-assemble nung kanyang flower.
So, nabanggit ko kanina na ang isusunod natin ay yung sepal. Yun yung humahawak sa flower. Siyempre, green yarn yung ating gagamitin. Yan. Ganyan siya. 5 lang yung, 5 lang yung sepals niya. Simple lang yung gagawin natin. Pinaka-basic lang din na pattern ng sepal. Ito pala yung available na green, shade ng green. Gumawa lang ako dyan ng magic ring. Tapos, 5 single crochets sa magic ring. Then, i-close natin yung magic ring, pero hindi natin hihigpitan. Yan, may konting butas lang siya sa gitna. Ang purpose ng butas na kaunti doon sa sepal ay para mas madali natin na ilagay yung kanyang stem mamaya. So, nakita nyo na tinapos na natin yung flower niya. Slip stitch lang. Then, 2 double crochets in each stitch. So, from 5 single crochets, gi-increase tayo bawat stitch, 2 single crochets sa bawat stitch. Since 5 sepals lang naman yung ating gagawin, so bale 10 single crochets na sa ating second round. Then, slip stitch. Make 6 chains. Skip 1 chain. Slip stitch on the next stitch. Then, another slip stitch. Single crochet on the next. Half double crochet on the next. Double crochet on the last chain. Skip 1 stitch, then slip stitch. Okay, do the same. Chain 6. Skip 1 chain, slip stitch, then another slip stitch, single crochet, half double crochet, then double crochet. Skip 1 chain, I'd rather say skip 1 stitch, then a slip stitch on the next. So, ulitin mo lang siya 4 times. Kasi nga, 'di ba, 5 sepals yung gagawin natin. Paulit-ulit lang din ito na proseso. Di ba sabi ko sa inyo, sobrang dali lang ng sepal na to. Huwag na nating gawing komplikado. Pang mga baguhan talaga ito na pattern. Kapag po nabibilisan kayo dito sa ating video, pwede nyo siyang i-pause para mas maintindihan ninyo. Okay, isa pa na sepal. Ayan na. Ito na yung last na sepal. Okay, ulit-ulitin lang natin yun, guys. 6 chains, skip 1 chain, slip stitch,
and then slip stitch again on the next, single crochet, on the next half double crochet, and then double crochet, skip one chain, skip one stitch, and then slip stitch, chain one, then cut the yarn. Here we go. So, tapos na yung ating sepal. Usually, binubuhol ko itong part na to. Pero yung iba, wini-weave nila. Sa akin, binubuhol ko na lang siya. Kasi hindi naman yan makikita. Dedikit naman natin yan sa ating flower. Okay, tanggalin lang natin yung excess na yarns. Ayan na, dedikit na lang natin siya doon sa ating stem na may flower kanina, yung ating ginawa. So, ganyan lang. Diba guys, sobrang dali lang neto. Siyempre, gagamitin na naman natin yung ating pangmalakasang glue. Ang ginagawa ko din dito, hindi ko siya din dikit na hanggang dulo ng sepal. Parang nakaano lang siya, yung kagaya din ng real rose na may konting nakausli dun sa sepal niya. Konting-konti lang naman yung glue na ating ginagamit at super dikit naman siya. Then, make sure lang na idikit lahat ng sepal. Paikot, ayan. Siyempre, tatakpan na naman natin yung ating glue. Alam nyo guys, tinatago ko din sa refrigerator yung glue. Then, proceed na tayo sa paggawa ng leaf. Isa lang yung ginawa ko dito na dahon. Kasi sobrang mura lang naman ang ating pagtinda dito. 100 pesos to 130 pesos. Sobrang mura lang. Chain lang ako dito ng 7. Skip one chain. Then, i-attach ko na dito yung floral wire. Skip one chain. Attach natin yung wire. Make a single crochet. Then, half double crochet on the next chain. Double crochet on the next. Double crochet on the next. Then, half double crochet. Single crochet. Chain 2. Slip stitch on the first chain. Then, single crochet again on the same space. Half double crochet. Double crochet on the next. Double crochet in the next. Half double crochet. Then, single crochet. Slip stitch. Cut the floral wire. Chain 1, then cut the excess yarn.
Ibabalot ko lang yung excess yarn dito sa ating tangkay ng dahon. Ganyan lang. Then, iipitin natin yung dulo para hindi siya makalag. Cut lang natin yung excess yarn. Nakikita mo may mga excess na threads doon sa kanyang dahon. Pwede mong sunugin ng lighter yan, ganyan. Para mas malinis siya tignan. Basta ingat ka lang dun sa apoy. Usually, yung torch naman yung ginagamit ko. Naglagay muna ako dito ng glue. Ready na tayo na i-assemble yung kanyang stem at ikabit yung kanyang dahon. Nilalagyan ko ng glue dito para hindi siya matastas. Babalutin lang natin yung wire para hindi siya makita. O diba guys, sobrang dali lang na ito na pattern. Ito na nga, patapos na tayo. Ikakabit na lang natin yung leaf. Nasa sayo din guys, kung gusto mo na dalawa yung dahon na ilalagay mo. Sa akin, presyong ano lang to, kaya isa lang yung dahon. Tapos pang mabilisan kasi ito guys, kaya isa lang yung dahon na nilagay natin. Cute naman siya tignan kahit isa guys. Yan, babalutin din natin yung dahon kasama dyan sa kanyang stem. Didikit ko na din dito para dumikit din yung dulo ng yarn. Tapos hindi ko babalutin yung buong stem kasi ito ay gagawin kong mini pot. Sunod naman natin na i-tutorial yung mini pot na ginagawa ko. Ikat na natin yung yarn. Tapos ididikit din yung excess, yung dulo ng yarn para hindi siya matastas. Okay, ganyan na. Ayun na, didikit na siya. Yun lang guys. Sobrang dali lang nitong ating petite or mini rose. Then, gamit ulit tayo ng lighter para magmukhang malinis yung ating gawa. Tatanggal yung mga excess na himulmol. Okay, kung sinundan mo ang pattern na to, huwag mong kakalimutan na itag dito sa ating blow up or sa ating TikTok. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you for watching. Kung may comments ka, suggestions, comment ka lang dyan sa ating comment section. Yun lang, mag-iingat palagi. See you again.